Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at isang magandang umaga po sa lahat po ng manunood at nanunood ng FB Live na ito. Hayaan natin na sa umaga pong ito ay mapangunahan tayo sa ating paggising ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nakatitiyak po ako na kapag sinimulan natin ang ating pong umaga na merong salita ng Panginoon, ito pong maghapon natin ay patuloy tayong pagtatagumpayin ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nasa Door of Faith Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel, Pastora Onang Rilies, under po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. At hayaan natin na sa umaga pong ito ay maging paalala sa atin ang mga salita ng Panginoon na ating pong pag-aaralan. Hindi na po natin papatagalin at ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong The Ministry. At naniniwala ako mga kapatid na lahat ng nanonood ng FB Live na ito ay may kanya-kanyang ministeryo sa Panginoon at may kanya-kanya tayong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. At ito pong pag-aaralan natin na ministry, ito po yung napakahalaga sa isang mananampalataya ng Panginoon na dapat ay hindi mawala sa atin. At naniniwala naman ako na lahat tayo ay gumaganap ng tungkulin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pero sabi po dito sa una pong pag-aaralan natin, the foundation of ministry is character, not a professional skills. Mga kapatid, yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito po'y hindi nakadepende sa galing natin. Hindi ito nakadepende sa kung anong meron tayo sa ating pong sarili. Yaman, talino, o anumang uri ng tinatangkilik ng sanlibutan. Kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, ito po'y nakadepende sa atin at sa ugali na meron tayo. Mga kapatid, mahalaga ang matibay na pundasyon pagdating sa ministeryo o sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil kung hindi matibay yung pundasyon na ating pong paglilingkod sa Panginoon, isa lang po yung tiyak. Pwede tayong makapaglingkod, pwede tayong makagawa, pero darating yung panahon kapag hindi po matibay ito pong sarili natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, titiyakin ko po na babagsak tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi ipinangako sa atin ng Panginoon na kapag naglingkod tayo sa Kanya o kapag gumanap tayo ng ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi na tayo dadanas ng mga problema na sinasabi na yan. Mga kapatid, ang totoo kapag tayo naglingkod sa Panginoon, diyan pa nga mas matindi yung dadanasin natin mga pagsubok. Pero mga kapatid, pwede bang lagi nating tandaan na kapag matibay yung pundasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon, matibay itong sarili natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, ano man yung danasin natin habang tayo po'y naglilingkod sa Kanya, ito'y malalagpasan at mapagtatagumpayan natin. Hindi sa sarili nating kakayanan, kundi ito'y laging sa tulong ng ating pong Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Nais ko pong magbigay sa inyo ng isang halimbawa. Alam niyo po yung isang poste sa loob ng tahanan. At naniniwala ko lahat tayo merong tahanan, merong bahay. At yung bahay natin merong kanya-kanyang poste yan. At yung iba ginagamit bakal o semento na tinatawag. Alam niyo ba mga kapatid, doon sa semento na poste na tinatayo ng manggagawa, hanggat maaari yung gumagawa, ang gagawin niya, bago niya buhusan ng semento, yung poste na kanya pong gagawin, hanggat maaari lalagyan niya yun ng bakal. Lalagyan niya ng bakal sa loob at bubuhusan niya. At kapag nabuhusan na yun, titiyakin ko sa inyo at titiyakin ng manggagawa sa inyo na gumagawa ng inyong mga bahay, ay matibay talaga yon. Bakit? Meron siyang bakal sa loob Kaya kahit anong dumating na unos, bagyo,
ay hindi basta-basta matitinag yung ating pong mga bahay. Mga kapatid, ganun din pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung bakal doon sa isang poste, kapag tinanggal mo yon at binuhusan mo ng semento, maaaring tumayo siya. Pero titiyakin ko na hindi siya tatagal. Pag dumating yung unos o yung bagyo na sinasabi, babagsak yung poste na yon. Ganun din po pagdating sa paglilingkod. Tayo pong mga manggagawa. Ang pinakapundasyon ng ating pong paglilingkod sa Panginoon, ito pong sarili natin na inuugnay natin sa Panginoon. At kung wala sa atin yung pagsama ng Panginoon, pwedeng nakakapaglingkod pa tayo ngayon. Pwedeng nakakasunod pa tayo ngayon sa mga pinapagawa sa atin ng mga tagapanguna natin at ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pero kapag dumanas na tayo ng problema, maliit na problema lang na sinasabi o salita pa lang, pwede tayong bumagsak. Bakit? Kasi hindi matibay yung ating pong sarili. Kapatid, bilang paalala sa umaga pong ito, habang ginaganap natin yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pagtibayin natin po itong ating sarili. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 3, verse 3. Simulan po natin sa 7. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago nito. Ang nagtatanim at nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Alam niyo mga kapatid, yung ginagawa natin para sa Panginoon, ang totoo, hindi naman nakadepende to sa sarili natin . Ito'y nakadepende lagi sa pagkilos at paggawa sa atin ng Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, lagi tayong umasa sa Panginoon. Kasi kung gagawin natin yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, nang walang pag-asa sa Panginoon, ang mangyayari parang parang kaya lang nating gawin yung isang bagay. Kaya lang nating tapusin dahil napag-aralan natin, pero iba yung sinamahan ka ng Panginoon . Iba yung ramdam mo sa sarili mo na kayang-kaya mong maglingkod kahit doon sa pinakamahirap na sitwasyon. Kayang-kaya mong sumunod sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mo na yung ginagawa natin na para sa Panginoon, ito hindi nawawalan ng kabuluhan. At darating yung araw, katulad ng sinabi ng binasa po natin, ang Panginoon ang magpapalago ng lahat ng ating pong mga ginagawa na paglilingkod sa Kanya. Kaya pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi siya nakadepende sa galing. Hindi siya nakadepende sa talino na meron tayo. Ito'y nakadepende lagi sa Panginoon. Kaya nga sabi po dito, ang pinakapundasyon ng ating pong ministeryo ay yung karakter po natin. Kailangan matibay po ito. Kasi kahit anong galing po natin sa paglilingkod sa Panginoon, kung ito pong sarili natin ay hindi matibay sa harapan ng Panginoon, babagsak pa rin po tayo. Amen? Kaya sabi po dito sa pangalawa, bisan po nating baybayin, the measure of ministry is sacrifice, not success. May mga nakikita akong mga lingkod ng Panginoon na nakadepende yung kanilang paglilingkod doon sa tagumpay na kanilang nakakamit. Mga kapatid, pwede bang tanggalin natin yung ganyang kaisipan? Na kahit wala tayong makuwang gantimpala habang tayo naglilingkod sa Panginoon, pwede bang maglingkod pa rin po tayo sa Panginoon? May mga nakikita ako at mga naririnig na mga lingkod ng Panginoon. Sa edad ko pong ito, na ako po'y naglilingkod sa Panginoon, marami na rin po akong nakitang mga lingkod ng Panginoon na nakadepende yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, nung ang Panginoon ang nandito sa lupa, makikita natin yung paglilingkod niya. Mas marami yung sakripisyo kesa sa tagumpay. Alam niyo mga kapatid, ang totoo habang tayo gumaganap ng ministeryo natin sa Panginoon, matatawag na nating tagumpay yon. Kasi yung dulo ng ginagawa natin, wala naman pong ibang patutunguhan yun kundi sa Panginoon. At pag sa Panginoon, alam natin, isa yung tiyak. Bibigyan tayo ng pagtatagumpay ng Panginoon. At kung hindi man natin danasin yung tagumpay na sinasabi dito sa lupa, kapatid, pwede bang doon na natin danasin sa langit? Doon na natin nasain
sa langit yung sinasabing tagumpay, hindi man natin makuha yung gantimpala dito sa lupa na ipinangako sa atin ng Panginoon. Kapatid, pwede bang masapatan na tayo ng Panginoon ang ating pong gantimpala? Sabi po sa aklat ng Roma chapter 12, verse 3, ganito po ang sinasabi. Kunin niyo. Sabi po dito, sa verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa narapat. Sa halip, pagsikapan ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng inyong pananampalataya na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Huwag nating umasa sa sarili na to. Na kapag nagtatagumpay tayo, doon natin sasabihin na purihin ang Panginoon kasi nakapaglilingkod tayo sa Panginoon. Paano naman po yung ibang mga lingkod ng Panginoon na masasabi natin na talagang by faith sila? At minsan, dumadating sa tagpo na talagang walang-wala sila, pero naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Kapatid, iba kasi yung nasanay ka sa paglilingkod na merong hirap. Kesa nasanay ka na ginaganap mo yung ministeryo mo na nandun yung laging pabor, nandun lagi yung lahat ng meron na kailangan sa paglilingkod. Paano pag dumating yung tagpo na wala na tayong pantustos sa ating pong mga pangangailangan habang tayo po'y naglilingkod, magagawa pa rin po kaya natin maglingkod? Kapatid, dumepende tayo doon sa magagawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kasi isang magandang halimbawa na po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nung bumaba po siya dito sa lupa, naglingkod po siya, hindi para nasain yung tagumpay dito sa lupa. Kapatid, naglingkod ang Panginoon dito sa lupa para maging magandang halimbawa sa atin at unang-una para sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya ng Panginoon, mga kapatid, pwede bang gawin natin yung ganong tagpo na katulad ng ginawa ng Panginoon? Na naglilingkod tayo na merong sakripisyo sa Panginoon. Kasi mas masarap ipatotoo yung ikaw po mismo o yung tayo mismo yung nakadanas ng mga sakripisyo habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. At napakaganda na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, meron tayong daladalang patotoo. Kasi pwede natin gamitin yon sa mga tao na atin pong pwedeng makasalamuha sa sanlibutan pong ito. Meron pa pong talata, sabi po dito sa Korinto po uli, binabanggit po dito. Chapter 1 Corinthians chapter 7 verse 6. Kaya po ang sabi dito, ang sinabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tao'y may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. At ang mga ito'y hindi pare-pareho. Mga kapatid, may mga naglilingkod sa Panginoon na merong kakayanan sa buhay. At may mga naglilingkod naman sa Panginoon na talagang walang-wala. At para doon sa mga naglilingkod sa Panginoon na hindi natin masasabi na meron sila, mga kapatid, pwede bang kahit wala tayong matanggap habang naglilingkod tayo sa Panginoon, pwede bang makapaglingkod pa rin tayo ng tuloy-tuloy? Pwede bang masunod pa rin natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Kasi nung ang Panginoon nandito sa lupa, kung titingnan natin, mas marami yung pag-uusig na natanggap niya kesa doon sa mga salita na mabubuti para sa Kanya. At ang totoo, habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, kalakip na po yung mga suliranin, yung mga problema na tinatawag, kalakip na po ng ating pong paglilingkod yan. Dahil wala naman pong nagtagumpay nang hindi dumaan sa mga hirap at problema. Parang isang mag-aaral lang po yan. Mga estudyante, mag-aaral tayo ng elementary,
grade 1 hanggang grade 6, high school hanggang college. At pagkatapos natin ng college, ay hindi pa tayo basta-basta makakahanap ng trabaho. Kailangan marami tayong gugulin na sakripisyo para makuha natin yung isang gusto natin o yung gusto natin na trabahong maganda. Ganon din pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kung gusto natin magtagumpay, mas marami yung sakripisyo na dapat na ginagawa natin habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sabi po dito sa pangatlo, the motive for ministry is love, not money or power. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay ito'y patungkol sa pag-ibig. Yung pag-ibig na meron tayo, hindi siya sa pera o sa kapangyarihan na meron tayo. May mga nakausap akong mga lingkod ng Panginoon at iilan dito, mga pastor pa. Ang sabi nila, hindi sila maglilingkod sa Panginoon kapag hindi binigay ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Hindi prinubide ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Sa lahat ba ng panahon, gagawin ng Panginoon yung ating mga panalangin? Tutugunin ng Panginoon yung ating mga panalangin? Hindi. Minsan masusubukin pa tayo ng Panginoon doon sa pinakamahirap na sitwasyon. Doon tayo dadalhin ng Panginoon. At minsan, doon sa pinakamahirap na yon, doon pa natin makikita yung pagkilos ng Panginoon. Ito'y nakadepende sa pag-ibig, kapatid. Hindi ito patungkol sa pera na meron tayo. Panginoon, wala akong ganito Panginoon, wala kaming ganito Pwede bang isang tabi muna namin yung paglilingkod namin sa inyo? Dadalo na lang kami. Makikinig na lang kami ng mga sermon dito sa mga Facebook na ito. Kapatid, hindi. Kahit wala tayong tinatanggap na gantimpala. Ang totoo, napakapalad po natin mga kapatid Kasi tayo lang po yung may prinsipyo na ganito, na nakapaglilingkod sa Panginoon ng by faith. Naglilingkod at gumagawa sa Panginoon kahit walang natatanggap. Kapatid, tayo yung pinakamapalad. Hindi yung mga tao na merong kakayanan sa buhay. Siguro masasabi natin na tagumpay sila sa harapan ng tao o dito sa mundo. Pero mga kapatid, pagdating sa paglilingkod, kahit wala tayong matanggap, sikapin natin na makapaglingkod sa Panginoon. Sa 1 John chapter 4 verse 7, tinan niyo po ang binabanggit. Sabi po dito, mga minamahal, mga kaibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, at ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at nakikilala at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Paano natin masasabi na naglilingkod tayo sa Panginoon kung wala naman tayong pag-ibig? Kapatid, kung bakit tayo nakapaglilingkod at kung bakit natin nagagawa yung ministeryo na meron tayo, dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya yung paglilingkod na ginagawa po natin, yung ministeryo na meron tayo, mahalin po natin yan. Kasi pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yan. Huwag tayong dumepende, Panginoon, nahihirapan na po ako. Panginoon, hindi ko na po kaya, maraming kakulangan. Maraming kakulangan sa simbahan, maraming mga bayarin. May mga anak pa po ako, hindi, mga kapatid. Magandang halimbawa na po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Titiyakin ko po sa inyo na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, kahit walang salapi, basta meron tayong pag-ibig sa puso, magagawa natin makapaglingkod sa Panginoon. Titiyakin ko po sa inyo kapag ganyan po yung kaisipan natin. Patid, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating mga paglilingkod para po sa Kanya. At wala naman naglingkod sa Panginoon ng merong pag-ibig na pinabayaan niya Di po ba? Minsan may mga sitwasyon na mahihirap. May mga sitwasyon na talagang hindi na kaya ng mga lingkod ng Panginoon. Pero nagagawang makapagpatuloy dahil nandyan yung pag-ibig na inilalagay ng Panginoon sa ating pong mga puso. Amen? Sabi po dito sa sumunod, the purpose of ministry is to glorify God, not glorify God.
ang pinaka-purpose ng ating pong paglilingkod sa Panginoon ay para mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Hindi para mabigyan o matanyag yung ating pong mga sarili. Ito po'y mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Sabi sa aklat po ng Awit chapter 68 verse 25. Ito po'y napakagandang talata at nais ko pong basahin sa inyo. Sabi po dito para sa mga ginagamit ng Panginoon. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulihan. Sa gitna'y nagtatamburin ang babaeng karamihan. Verse 26, ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama buong lahi ng Israel. Papurihan ninyo siya. Mga kapatid, yung ministeryo na ginagawa natin, sasalita man tayo katulad po ng ginagawa ko ngayon. Nagtatamburin o sumasayaw man tayo, tumutugtog man tayo, humahayo man tayo, o naglilinis man tayo ng bahay dalanginan ng Panginoon. Lahat yan, mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon. Ginagawa natin yan para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi natin ginagawa yung isang bagay para matanyag tayo o makilala tayo. Bagkus ginagawa natin yung isang bagay na paglilingkod para sa Panginoon. Unang-una para mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Kasabay na lang po yung sa atin. Sabi po dito sa sumunod, the tools of ministry is prayer and scripture. Mga kapatid, ang gamit pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot isipin, maraming gumaganap ng paglilingkod sa Panginoon o ng ministeryo na hindi na nakakapanalangin at hindi na nakapagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, masasayang yung paglilingkod natin kapag wala sa atin yung salita ng Panginoon. Nais ko po kayong bigyan ng halimbawa sa aklat po ng mga Gawa, chapter 1, verse 14. Ganito po ang sabi, lagi silang sama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Tingnan niyo po yung ginawa ng 12 alagad. Kaya pagdating sa verse 2, pagdating sa chapter 2, verse 4, tingnan niyo po ang nangyari sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kapatid, yung mga tao na nagsasama-sama, yung mga tao na laging nananalangin habang naglilingkod sa Panginoon, yung mga tao na laging nagbabasa ng salita ng Panginoon, habang gumaganap sila ng ministeryo na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Ang sabi po dito, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapasimula na magsalita ng iba't ibang wika. At hindi po nagtatapos doon, mga kapatid. Yung mga alagad na pinuspos ng Panginoon dito, tingnan niyo po ang nangyari sa verse 46 ng chapter 2. Araw-araw sila nangagtipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Ito po ang ginagawa nila. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Yung mga ministeryo na ginagawa natin, gagamitin ng Panginoon yan. Kung bakit pinagkatiwala sa atin, gagamitin ng Panginoon yan para maraming maligtas sa mga kaluluwa sa harapan niya. At naniniwala ako na bago pumarito ang Panginoon, gagamitin tayong lahat ng Panginoon sa paglilingkod para sa Kanya. Gagamitin tayo para mas marami pang madala na kaluluwa sa harapan ng Panginoon. At sabi po dito sa pinakahuli, ang pinaka-model o modelyo ng ating pong paglilingkod ay ang Panginoon. Amen? Kung bakit po tayo nakakapaglingkod? Dahil sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Dahil hindi naman po natin magagawa yung mga paglilingkod na meron tayo ngayon kung wala yung pagsama ng Panginoon. Kaya naniniwala ako sa umaga pong ito, ang pagsama at pagkilos ng Panginoon, katulad po ng ginawa ng Panginoon sa mga alagad sa aklat po ng mga Gawa,
Nagsasama-sama sila, nagtitipon-tipon sila, hindi para magkismisan o magmaritisan tuwing umaga. Nagsasama-sama sila para manalangin at magbasa, magpira-piraso ng salita ng Panginoon. At nung nakita ng Panginoon yung ganong tagpo na ginagawa ng mga lingkod niya na nauna sa atin, ang ginawa ng Panginoon ay pinuspos sila at pinagsalita ng iba't ibang wika. At hindi pa rin nagtatapos doon. Ginamit sila ng Panginoon para maraming maligtas na kaluluwa. Sa umaga pong ito, naniniwala po ako na tayo pong lahat ay gagamitin ng Panginoon para mas marami pang maligtas na kaluluwa sa harapan niya. Ang kailangan lamang po natin gawin ay patuloy na laging manalangin at laging magbabad sa salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Nais ko pong manalangin sa inyo, sa mga papasok sa trabaho, sa paaralan, napakaganda na laging inuuna natin ang Panginoon. At kapag inuna natin ang Panginoon, napakasarap na gumawa at napakasaya na gumawa sa Panginoon sa buong maghapon na ito na inuna natin ang Panginoon. Amen? Nais ko pong manalangin sa umaga pong ito, naway naintindihan po natin yung maikling mensahe ng Panginoon sa atin at nakapagbigay po siya ng hamon sa atin para lalo po tayong magpatuloy at lalo po nating gawin yung ministeryo na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Gusto ko pong manalangin sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Kayo po'y totoong mabuti sa amin. Maraming salamat dahil pinahihintulutan po ninyo kami ng mga ganitong tagpo na kami po'y malayang nakakapag-aral at nakakapanalangin para po sa inyo. Nalalaman namin na maraming mga lugar at maraming mga bansa na pinagbabawalan na mag-aral ng inyo pong mga salita. Kaya kami na nasa bansang malaya, Panginoon, malaya na nakakapanalangin at nakakapagbasa ng inyo pong salita, Panginoon, lubos po namin itong pinagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya hayaan ninyo na sa ganitong kapamaraanan, hindi man po namin masuklian ang lahat po ng ginagawa ninyo sa amin. Hayaan po ninyo na sa ganitong kapamaraanan ay mabigyan po namin kayo ng kaluguran, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat mga lingkod ninyo na ginagamit ninyo para po sa inyo pong gawain. Hayaan nyo na kayo po lagi ang patuloy na magtagumpay sa kanila pong mga buhay. At hayaan nyo na habang ginagawa namin yung paglilingkod na ipinagkatiwala nyo po sa amin, ilagay nyo po sa aming mga puso yung kagalakan na nanggagaling sa inyo. At laging ipaunawa sa amin pong kaisipan na ang maglingkod po sa inyo ay hindi po kalugihan, Panginoon. Palakasin po ninyo ang bawat mga lingkod nyo. Lagi nyo po silang samahan, Panginoon, at laging ilayo sa anumang uri ng gawa ng masama. Bagkus kayo po lagi ang magtagumpay sa bawat isa, Panginoon. Gamitin ninyo ang bawat lingkod niyo para sa ikalalaganap ng inyo pong mabuting balita saan man sila naroon, Panginoon. Palain niyo rin po ang buhay ng aming pong General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, sa lahat po ng kanyang mga nasasakupan, mga pastor, supervisor, simula District 1 hanggang 9, mga pastor, mga manggagawa na tinalikuran ng kanilang sarili, ang kanilang mga pangarap, Panginoon, makapaglingkod lamang sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po na kayo po ang magsukli sa lahat ng mga ginagawa ng mga lingkod ninyo na para po sa inyo, Panginoon. At nalalaman namin, Panginoon, na hindi man namin danasin yung tagumpay dito sa lupa, Panginoon, napakasarap na marinig at napakasarap sa pakiramdam na malaman namin na kayo po ang aming pong gantimpala, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maging ang FB Live na ito, Panginoon, patuloy po ninyong pagpalain. Maraming maabot na mga tao na wala pong pagkakilala sa inyo, Panginoon. Sa mga may karamdaman, O Diyos, magbigay kayo ng kagalingan sa inyo pong mga lingkod, Panginoon. Right now, O Diyos, kami po'y dumadalangin sa inyo na kayo po ang patuloy na magbigay ng kagalingan sa mga pastor at mga manggagawa na dumadanas ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. Higit pa kayo sa magagaling na doktor sa sanlibutan pong ito. Kaya naniniwala kami na kayo ang merong kakayanan,
na magbigay ng kagalingan. Sa mga nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, Panginoon, hindi nila alam ang kanila pong gagawin. Panginoon, kayo po ang magbigay ng pag-asa sa kanila. Maging sa mga may katanungan, O Diyos, kayo po ang patuloy na magbigay ng kasagutan sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang kabuuan ng organisasyon ng Doro Faith, maging sa iba pang mga sekta na walang ibang itinataas, kundi ang inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa at patuloy tayong pagtagumpayin ng Panginoon sa maghapon pong ito.